16, verse 1 hanggang verse 5. Babasahin natin ang salita na ipapangaral ngayong umaga. Acts chapter 16, verse 1 hanggang verse 5. Acts chapter 16, verse 1 hanggang verse 5. Atin pong basahin. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroon ang isang alagad na ang pangalan ay Timoteo, na anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya. Ngunit Grego ang kanyang ama. Maganda ang patotoo tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Listra at Iconio. Nais ni Pablo na sumama sa kanya si Timoteo, at nang kanyang kunin siya ay kanyang tinuli dahil sa mga Hudyo na nasa mga lugar na iyon, sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. At sa kanilang paglalakbay sa mga bayan-bayan, kanilang dinadala sa kanila ang mga utos na napagpasyahan ng mga apostol at ng mga matatanda sa Jerusalem. Kaya ang mga iglesia ay lumakas sa pananampalataya at nadagdagan ang kanilang bilang araw-araw. Tayo humingi ng karunungan sa ating Panginoon. O Diyos, salamat dahil ang iyong salita ay may papangaral sa umagang ito. Ang siyang kaparaanan mo sa iyong biyaya upang lumago, itama, turuan, sanayin, sawayin ang iyong mga anak. Panalangin ko po ang puso na mapagkumbaba at magpapasakop na sundin ito. At panalangin ko po ang banal na Espiritu na siyang kumilos sa amin at magbigay ng liwanag at linaw at kaintindihan at kaunawaan sa iyong salita. Ikaw ang maluwalhati sa pagangaral ng iyong salita, O Diyos. Ikaw lamang, taming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Once again, good morning po mga kapatid. So, kung matatandaan po natin, last week, sa ika-33rd na araw po ng Panginoon, atin pong inaral o pinakinggan ang salita niya mula sa chapter 15, verse 36 to 41, na kung saan nakita natin doon ang patuloy na pagkilos ng ating Panginoon sa kanyang layunin na palakasin ang kanyang iglesia, na nakita natin sa puso ni Pablo nang sinabi niya kay Bernabe, tara, balikan natin yung mga iglesia na nabuo, no, sa unang missionary journey nila. At doon natin nakita na merong hindi pagkakaunawaan. Hindi dahil sa maling doktrina, hindi dahil sa maling katuruan, bagkus dahil sa issue na kung nararapat ba na isama si Mark. Bakit ano bang ginawa ni Mark? In Acts 13:13, siya ay hindi sumama, hindi nagpatuloy sa mission journey. At kung saan, nakita natin doon na ayaw na ni Pablo na isama si Mark. Pero, si Bernabe, on the other hand, ay pinakita kung ano yung patuloy niya na pinapakita all throughout the book of Acts. Yon ay yung pagbibigay ng mercy, no? At ito ay pinakita niya kay Mark. So ito ay nagbigay sa atin ng reminder na sa ating ministeryo, sa ating iglesia, meron din po tayo at maaari at nangyayari din na meron tayong mga hindi pagkakaunawaan. Hindi man ito essential pagdating sa ating kaligtasan, pero ito ay mahalaga sa ating pagpapatuloy na paglilingkod sa Panginoon. Kaya nararapat po na ipanalangin natin ang ating pagkakaisa. So tanong ko po sa inyo at sagutin nyo na lang po sa inyong sariling isip, pinagpanalangin nyo ba ang pagkakaisa natin? Pinalangin nyo ba ang ating pagmamahalan? And last week, nakita din natin na sa providensya ng Panginoon, ang hindi pagkakasundo ni Bernabe at ni Pablo ay nagbunga ng dalawang grupo na kung saan mas nag-advance at kung saan mas napadali, no, ang gawain o ang layunin ng Panginoon na mapalakasin ang bawat iglesia. So sila Bernabe pumunta sa Cyprus at sila Pablo naman kasama si Silas ay nagtungo
doon sa, saan sila una? Syria at Cilicia. No? Now, dito natin nakita na sa kahinaan natin ay may sapat na biyaya ang ating Panginoon. No? Sa ating kahinaan, sapat ang biyaya ng Diyos. At sa tapat na Diyos, at tapat ang Diyos na gumagawa na hindi nahahadlangan ng ating mga kahinaan. So ito yung isa sa mga comfort na meron tayo mga kapatid. Bagaman tayo ay may mga mahihina, no? Pero sapat ang biyaya at katapatan ng Panginoon na kung saan ang kanyang layunin ay hindi nahahadlangan ng ating mga kahinaan. No? Kaya po patuloy ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako at sa kanyang inihayag sa Acts chapter 1 verse 8. And so, dalangin at tayo ay pinalalahanan na ating ipanalangin na mangyari ang kanyang kalooban sa iglesia. So yun po ang lagi nating hangarin, no? Yun ang dapat natin laging panalangin. Yun ang dapat natin laging tingnan bilang individual at bilang iglesia. Ano ba yung kalooban ng Panginoon sa atin? No, kasi minsan wala tayong drive, wala tayong pagsusumikap kasi hindi naman natin alam ano ba yung layunin ng Panginoon para sa iglesia. No? We do not strive for something. And one of our sisters very excited sa kanyang kasal. To the point na nakita ko na binilang niya ata yung araw, tama ba? Yung araw ng kanyang kasal. So you see, bakit meron siya nilulook forward? And sa kanyang pag-look forward na iyon, patuloy ang kanyang pag-prepare sa mga bagay na dapat para sa darating na araw na iyon. And so, ganun din dapat sa iglesia. Alam natin kung anong ating patutunguhan. Alam natin kung anong ating hinihintay. At sa kung gayon, at sa gayon, gagawin natin yung nararapat na paghahanda. Alam niyo po ba kung ano pong ending ng lahat ng ito? Alam niyo ba kung anong ending ng lahat ng ating pagtitipon, ng ating pagsusumikap na mamuhay para sa Panginoon? Alam niyo po ba? Ang ending nito, binanggit ko na po kanina. Kasalan. Kasalan po ang ending natin. Sino yung bridegroom natin? Ang ating Panginoong Hesukristo. Darating ang panahon na tayo ay ikakasal. We will be united with our groom. At gaya ng ating paghahanda dito sa lupa para sa ating kasal, ganon din sa iglesia. Nararapat na atin itong paghandaan. Now, patuloy po sa pagsasalaysay dito sa Acts chapter 16, kung saan nangyayari na yung second missionary journey nila Pablo, na may layunin na palakasin ng iglesia. Now, ito po yung layunin nila. No? Now, dadako po tayo sa tagpo na kung saan may bagong isasama na si Pablo. So, there will be may introduce po na bagong maisasama sa missionary journey nila. No? At ang pag-recruit, no? Or pagsama ni Pablo sa batang ito, bata pa po to siya. No? Hindi ko lang na ano yung edad niya, pero bata pa siya. I think siguro kaedad siguro ni Janjan. Mga around ganyan po ang edad. No? Itong bagong isasama ni Pablo ay magpapakita sa atin ng isa sa pinakamahalagang bagay na meron dapat ang bawat mananampalataya. No? Bilang isang saksi ng Panginoong Hesukristo. Now, one of our application last week ay dapat nating maunawaan at tandaan na tayo'y mga saksi. No? Hindi ka lang Kristiyano, saksi ka ni Kristo. Yun ang lagi nating tandaan. At itong pagkakataon nito ay magbibigay sa atin at magpapakita sa atin na kung ano yung isa sa pinakamahalagang bagay na dapat meron tayo bilang saksi ni Kristo. At ano yon? Pag-ibig. Ito yung pinakamahalaga na dapat meron ka bilang saksi ni Kristo. Pag-ibig. Ngayon, tatanungin ninyo, pag-ibig. O sige, dapat love ko yung tao ngayon. Dapat maging boyfriend, girlfriend ko to. Ganun ba yung pag-ibig na yon?
Or pag-ibig na dahil naahawa ka sa taong iyon. No? Yun ay mga uri ng pag-ibig. Meron pong 4 na uri ng pag-ibig. Una ay tinatawag na eros. Yung eros po ay pag-ibig na romantic. Ito yung meron ng bawat may relasyon. Eros po ang tawag doon. Ang pangalawa ay philia. Ito naman ay pag-ibig na related sa pagkakaibigan or magkakaibigan. Philia ang tawag doon. Friendship love, kumbaga. Meron namang storge. Ang storge naman ay ang pag-ibig sa pamilya. Family love. But ang huli ay agape. Ito ay ang tinatawag na self-giving, sacrificial love, no? Pag-ibig na nagsasakripisyo, dahil ang pag-ibig na ito ay nagmumula sa Diyos. Yung agape ay pag-ibig na nire-reflect ang pag-ibig ng Diyos. Now, paano naman iyon maipapakita? Paano yun mapapakita ng isang mananampalataya? Kasi hindi yun mapapakita ng isang hindi mananampalataya. No, paano yun mapapakita ng isang mananampalataya? Sa pamagitan ng pagsasakripisyo para sa ikabubuti ng iba. Yon yung highest expression ng agape love ng isang mananampalataya. Yung pagsasakripisyo niya para sa ikabubuti ng iba. Now, ito pong ikabubuti ng iba ay hindi po vague or hindi to parang general na okay para sa ikabubuti mo. But meron pong specific na ikabubuti na dapat hangarin ng isang mananampalataya kung bakit siya nagsasakripisyo para sa taong iyon. At ano iyon? Ang magkaroon siya ng kaligtasan kay Kristo. Yun yung highest expression ng agape love. At yun yung pag-ibig na tinutukoy natin na dapat meron tayo bilang mga saksi ni Kristo. Nararapat sa atin na ipakita natin yung agape love na kung saan magsasakripisyo tayo. Hindi natin iisipin yung sarili natin, but iisipin natin yung ikabubuti ng iba, but specifically, hindi para ikabubuti na yumaman siya or maganda yung kanyang katatayuan, but siya ay hangarin natin na ikabubuti niya para sa kanyang ikaliligtas sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. And you know what? Sabi ko nga kanina, yung agape love ay pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Siguro ito yung pag-ibig na hindi natin kayang i-produce sa ating sarili. Eros, favorite natin yan. Romantic love, no? Philia, favorite din natin yan. Mga kaibigan. Storge, favorite natin yan. Kaya natin yan gawin. On our own. Kahit hindi mananampalataya, kaya yan gawin. Pero yung agape love, tanging mananampalataya lamang magagawa nun. Bakit? Kasi ito ay pag-ibig na nagmumula sa Diyos. And you know what? Perpektong ipinakita ng Diyos ang ganitong pag-ibig. Bakit? Ito yung pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Paano niya yun ipinakita? Nagsakripisyo ang Panginoon. Sa pamagitan ng pagbibigay ng Kanyang tanging anak. Tingnan nyo? Nagsakripisyo ang Diyos para sa ikabubuti mo. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi to vague, no, na para sa ikabubuti natin, bagkus para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ginawa iyon at pinakita iyon ng ating Ama. At hindi lang iyon, ipinakita din ito ng ating Panginoong Hesus. Paano? Nung kusa niyang ibinigay ang kanyang sarili at namatay sa krus, bakit siya nagsakripisyo? Bakit niya sinacrifice yung sarili niya? Para sa ikaliligtas mo. Ngayon, bilang mga niligtas na, nararapat na ating isalamin sa mundo ang katangian ng Diyos. Kaya nararapat na ito ay makita sa atin. At tunay na makikita ito sa atin dahil nga tayo ay mga saksi ni Kristo. At bilang saksi ni Kristo, ganito ang pag-ibig na dapat na meron tayo. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na ang mga saksi ng Panginoong Jesucristo ay may pag-ibig na gaya ng kay Kristo. Magsasakripisyo ka para sa ikabubuti or
Para mas maging malinaw, para sa ikaliligtas ng iba. Yon ang nararapat sa mga saksi ni Kristo. Now, there's a warning. Hindi lang ito basta-basta na may hayag mo ang ebanghelyo, tapos na. No? Ang pagiging saksi ni Kristo ay hindi lamang po yung pagkakataon na okay, nahayag ko na yung ebanghelyo, assignment finished for today, tapos na ako, goodbye. Basta nahayag ko na. Minsan, no, ito yung tama naman, pero minsan nagkakaroon ng maling application yung mga reform. Ang Panginoon ang kikilos sa'yo, basta mahayag ko yung ebanghelyo, bahala na ang Diyos sa'yo. Tama naman yun in some sense, pero mali yun in application. Yes, ang Panginoon ang kikilos, pero lagi nating tandaan, kumikilos ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga anak. Sa pamagitan ng iglesia. No? Kaya ang pagiging saksi ni Kristo ay higit pa sa pagiging herald. No? Higit pa sa pagiging tagapag-anunsyo. Di ba? Ganun po kasi ang herald, di ba? Tagapag-anunsyo. Higit pa po doon ang pagiging saksi. Bagkus ang pagiging saksi ni Kristo ay naghahayag ng may pag-ibig. No? Na nagsasakripisyo para sa ikabubuti ng iba. At naipapakita, hindi lang sa salita, kundi lalong-lalo na sa ating mga gawa. Hindi pwedeng saksi ka ng Diyos, ngunit wala kang pag-ibig. Tandaan niyo yung binasa natin kanina in 1 Corinthians 13 verse 1. Sabi ni Pablo, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, ito exaggeration to, no, ni Pablo. Subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umalingaw-ngaw. So walang halaga kung tayo ay naghahayag ng ebanghelyo ngunit walang pag-ibig. No? And you know what? Napakagandang makita, no, sa isang tao na bilang saksi ng Panginoon ay may pag-ibig. Tingnan niyo po, or pakinggan niyo po yung sinabi ni Pablo in Romans chapter 9, verse 1 to 4. Sabi niya, sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo. At sabi ni Pablo, hindi ako nagsisinungaling. Ito'y pinatotohanan ng aking bunhi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alam niyo po bang binabanggit niya dito? Ginamit niya, sinabi niya yung pangalan ng Diyos Ama. Ay, ng Panginoong Jesucristo at ng Espiritu Santo. Sabi niya, hindi ako nagsisinungaling. Pinatotohanan ng aking konsensya sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi ito bolang pananalita lang. Hindi ito yung pagbobola na laging natatanggap ng mga kababaihan, no? Hindi ito salita na pagbobola. But ito'y salita na pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Anong sinabi pala ni Pablo? Verse 2. Na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso. Sobrang sakit ng puso ni Pablo. No, higit pa sa sakit na nararamdaman natin. Sabi niya, mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso. Bakit? Bakit gano'n na lamang ang pakiramdam ni Pablo, ang higit na kumbaga heartbreak talaga, no? Bakit? Sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa aking mga kapatid, na aking mga kamag-anak, ayon sa laman. Sila'y mga Israelita. Anong sinasabi ni Pablo dito? Sobra yung sakit ng puso niya. Bakit? Alam niya yung kanyang mga kamag-anak, yung mga Israelita, mga Hudyo, katulad niya, ay hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Sila ay nagre-rebelde sa Panginoong Jesucristo. At sila ay walang kaligtasan. At alam niyo po ba, kung paano niya in-express yung sakit ng puso na meron siya? Sabi niya sa verse 3, mamagalingin ko pang ako'y sumpain. Alam niyo po ba nung sinasabi niya dito?
Sabi niya, Mama, nanaisin ko pang mapunta ako sa impyerno. Kung yun ang way para maligtas itong mga Israelita, itong mga, sabi niya dyan, mga kamag-anak ayon sa laman. Naramdaman niyo po yung pag-ibig na meron siya? Pero alam niyang imposible yun. Hindi sapat yun. Tanging si Kristo lang ang sapat para maligtas sa mga Israelita. Pero out of His love and compassion, no? Nanaisin ko pa. Ako na lang. Ako na lang yung papunta sa impyerno. Kung ito ay ikaliligtas nila. Nakikita niyo po yung ganung pag-ibig? Pero yung mga Kristiyano ngayon, so bombarded sa kanilang heartbreak, no? Sa mga relasyon sa mundo. Pero itong taong to, ano yung dumudurog sa puso niya? Na nakikita niyang hindi ligtas yung kanyang mga kamag-anak. And to tell you, hindi ka mag-anak by blood, ha? Tayo, ganun ba ang ating pagkasakit ng ating puso na makita ng ating kapatid yung by blood, no? Mga magulang, mga relatives, ganun ba yung sakit na ating nararamdaman kapag nakikita natin na sila'y hindi ligtas? Or mas concerned tayo sa sarili nating relasyon sa ibang tao o sa ibang bagay. Mas concerned tayo na heartbreak tayo, hindi ko nabili yung iPhone 33. Hindi ko nabili yung iPhone 3310. Ganun ba yung dumudurog sa ating puso ngayon? No? No, hindi niya lang ito ipinakita sa kanyang salita, mga kapatid. Bagos, naging tunay din ito sa kanyang mga gawa. Paano? Alam niyo, nung sinabi niya sa mga taga-Korinto in chapter 4, verse 19 to 22, sabi niya, sapagkat bagaman malaya ako sa lahat ng mga tao, ay nagpaalipin ako sa lahat, sabi ni Pablo, upang higit na marami ang aking mahikayat. No, nagpaalipin siya sa lahat para makahikayat. Anong ginawa niya? Sa mga Hudyo, ako ay naging gaya ng isang Hudyo. Upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako'y naging gaya ng isang nasa ilalim ng kautusan. Bagaman ako ay wala sa ilalim ng kautusan, upang aking mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Kita niyo yun? Sa mga nasa labas ng kautusan, ako'y naging tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako malaya mula sa kautusan ng Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang nasa labas ng kautusan. Sa mga mahihina, ako ay naging mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay makapagligtas ako ng iilan. At hindi niya po ito sinasabi ng walang patunay o walang kabuluhan. Mga kapatid, itong ating tagpong babasahin ngayon ay isa sa mga malinaw na halimbawa ng paggawa niya nito. At ang tagpong ito ay mababasa natin in Acts 16, chapter 1, verse 5. Tingnan niyo po kung anong ginawa niya. Verse 1. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Listra, naroon ang isang alagad ng pangalan ay Timoteo, na anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya, ngunit Griego ang kanyang ama. Now in verse 1, makikita natin ang introduction ni Timoteo. Ito yung pinakaunang pagkakataon na mabasa natin ang pangalan ni Timothy. Dito inintroduce sa atin ang bagong mga kasama na kalaunan ay magiging malapit na katuwang ni Pablo. Si Timoteo ay magiging pastor sa Efeso, bagamat siya ay bata pa lamang. At siya ay tinawag ni Pablo bilang kanyang tunay na anak sa pananampalataya.
And si Timoteo ay anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya. At mababasa natin in 2 Timothy chapter 1 verse 5, ang pangalan niya ay si Eunice. Siya ay si Eunice. At sila ay maaring naging mananampalataya sa unang missionary journey nila Pablo. No, na maaring naging mananampalataya sila nung unang first missionary journey. Ngunit, merong informasyon, Griego ang kanyang ama. So, ibig sabihin, si Timoteo po ay may mixed heritage. Hybrid, kumbaga. Half Jewish, half Greek. At itong pangyayari na to ay naging laganap dahil ang ganitong relasyon ay naging laganap noong time ng diaspora na tinatawag. Yung diaspora is yung pagkaka-scatter. No, hindi yung sugal, no? But yung ano ba sa Tagalog yung scatter? Basta pagkaka-scatter Tagalog. Pagkakawatak-watak, no? Dahil po doon sa during the time nung Babylonian colony, tawag ba doon? Yung nasakop sila ng Babylonia. So marami mga Hudyo ang napunta sa iba't ibang bansa at nagkaroon sila ng relasyon sa mga hentil. Kaya meron po mga mix. Naging laganap itong pangyayari na ito. Now in verse 2, sinabi daan, maganda ang patotoo tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Listra at Iconio. Now, dito natin makikita at nagbibigay ito sa atin ng ideya na si Timoteo ay may maayos na paglakad bilang mananampalataya. No? And kung babasahin natin yung 2 Timothy, yung letter ni Pablo kay Timoteo, doon natin makikita na si Timoteo ay hinubog ng pananalangin at pagtuturo ng kanyang nanay at kanyang lola. So I would like to tackle on that topic bilang challenge sa mga magulang sa kanilang pag-aalaga sa kanilang mga anak. Pero iba kasi yung focus neto ngayon. Pero it's a reminder, mga nanay at tatay. No? Tingnan nyo si Timoteo. Siya ay nagkaroon ng magandang patotoo, no? Sa mga patotoo doon sa mga kapatid sa Listra at Iconio. At dahil dito, in verse 3, nais ni Pablo na sumama sa kanya si Timoteo. So nakita ni Pablo na itong batang ito ay, di ba, opposite ni Mark. Si Mark, ayaw na. No, kasi hindi ka faithful. Ito si Timoteo, faithful siya sa kanyang paglakad. Halika, sumama ka. No? At nung gustong isama ni Pablo si Timoteo, anong ginawa niya? Siya ay kanyang tinuli. So dito magsisimula yung ating pag-uusap. No? Tinuli ni Pablo si Timoteo. Ito ay maaaring nakakagulat na tagpo. Bakit po? Kung tatandaan ninyo, we are in chapter 16, tama? Now in chapter 15, ano nangyari sa chapter 15? Nagkaroon ng Jerusalem Council. Ano yung sinabi sa Jerusalem Council? Na ang mga Hudyo or mga hentil ay hindi kailangang sumunod sa kautusan ni Moises at hindi kailangang tulihin para sila ay maligtas. Di ba? Pero, makikita nyo dito, tinuli. Tinuli ni Pablo si Timoteo. And actually, kung babasahin natin sa verse 4, tingnan nyo sa verse 4. At sa kanilang paglalakbay sa mga bayan-bayan, kanilang dinala sa kanila ang mga utos na napagpasyahan. Nino? Ng mga apostol at ng matatanda sa Jerusalem. Ano yung utos na napagpasyahan nila? Yun nga po, na hindi na kailangang sumunod sa kautusan ni Moises at hindi na kailangang tuliin. Pero kung makikita nyo sa verse 5, kaya't ang mga iglesia ay lumakas sa pananampalataya at nadagdagan ng kanilang bilang araw-araw. Alam niyo po ba yung statement na to, ilang beses na natin ito nakikita, di ba? Ito yung statement na nagpapatunay na yung gawain na iyon ay gawa ng Diyos.
So, ibig sabihin, itong nangyari ngayon na binabasa natin ay kalooban ng Diyos. So, ang tanong, contradicting ba yung pangyayari dito na tinuli ni Pablo si Timoteo na ang mensahe nila ay hindi na kailangan magpatuli ng mga hentil? Pero bakit ganon? Bakit tinuli si Timoteo? Now, maunawaan natin ito kung babalikan natin yung verse 3. Tingnan niyo sa verse 3. Sabi diyan, at nang kanyang kunin siya, ay kanyang tinuli. Tinuli ni Pablo si Timoteo. Bakit? Dahil sa mga Hudyo na nasa mga lugar na iyon. Sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. Ito po yung dahilan. Ito yung dahilan bakit tinuli ni Pablo si Timoteo. Malinaw na ang pagtutuli ay hindi patungkol sa kaligtasan. Okay? Yung pagtutuli kay Timoteo ay hindi involved doon yung kaligtasan. At malinaw na ipinaliwanag ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galasya na, again, ang pagtutuli ay hindi para ng kaligtasan, di ba? Pinag-aralan natin yung Galasya for almost 3 months. Malinaw na ipinakita ni Pablo na ang pagtutuli ay kailanman hindi makakabawas o hindi makakadagdag sa kaligtasan ng isang tao. At hindi rin ito binanggit dito. No? So malinaw na hindi iyon ang dahilan. Ngunit, anong dahilan na binanggit? Ang dahilan na binanggit dito ay dahil sa mga Hudyo. Now, tatanungin ninyo, ay ano ngayon? Ano ngayon kung may mga Hudyo sa lugar na yun? Bakit kailangan magpatuli ni Timoteo? No? Na kung tatandaan ninyo, kasama po sa pagdidesisyon sa Jerusalem Council ay ang ganitong instruction. Balikan niyo yung chapter 15, verse 28 to 29. Chapter 15, verse 28 hanggang 29. Tingnan niyo po, ito yung decision ng Jerusalem Council. Sapagkat minabuti ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong pagpasanin ng higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan. Now, take note. Sinabi nila, napagdesisyonan namin, hindi na nyo kailangan sundin ang kautusan ni Moises, hindi nyo na kailangan tuliin. Ngunit, maliban, no? Maliban sa mga bagay na ito na kailangan daw nila sundin. Ano yung kailangan sundin ng mga hentil? Verse 29, na kayo'y umiwas sa mga bagay na inihahandog sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga binigti, at sa pakikiapid. Kung kayo iiwas sa mga bagay nito, ay ikabubuti ninyo. Goodbye. Sabi nila. Na? Paalam. Now, nilinaw po na ang kaligtasan ay tanging kay Kristo lamang. Nawa, wala na pong nalilito doon. Ang kaligtasan ay tanging kay Kristo lamang, hindi sa pagsunod ng kautusan ni Moises, hindi sa pagtutuli. Ngunit, para saan ang dagdag ng mga tagubilin na ito? Di ba? Yun yung message eh. Huwag na kayo magpatuli, hindi nyo kailangan tuliin, hindi nyo kailangan sumunod kay Moises. Pero may dinagdag sila. Di ba? Huwag kayong, di ba, verse 29, umiwas kayo sa mga bagay na ganito, ganyan. No, bakit? Bakit kailangan pang idagdag iyon? Makikita natin yung sagot in chapter 15 pa rin, verse 20 hanggang 21. Tingnan niyo yung 20 and 21. Sa halip ay sumulat tayo sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan at pakikiapid at sa anumang bagay na binigti at sa dugo. Bakit? Verse 21, sapagkat mula sa mga unang sasalinlahi ni Moises ay mayroon sa bawat lungsod na nangangaral tungkol sa kanya dahil binabasa siya ng malakas tuwing Sabbath sa mga sinagoga. Ito yung dahilan. Bakit dinagdag nila na, okay, wag na kayong magpatuloy, hindi nyo kailangan tuliin, hindi nyo kailangan sundin ang kautusan ni Moises, pero wag kayong kumain ng ganito, ganyan, at wag kayong makikiapid. Bakit?
Verse 21, sapagkat mula sa unang salinain ni Moises ay mayroon na sa bawat lungsod na nangangaral tungkol sa kanya. Bakit pinapangaral siya sa mga sinagoga? What does it mean? No? Ano ibig sabihin nun? Ano ngayon kung pinapangaral ang kautusan ni Moises? Na ito po, kung tatandaan niyo po, ang mga bagay po na nabanggit doon sa verse 20, yung pakikiapid, bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan, yung binigti at mga dugo, yung mga bagay po na iyon, kung tatandaan natin, ay pamamaraan ng mga hentil bilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa ganoong paraan po sila sumasamba, pagkain ng dugo, pagkain ng mga binigti, at pakikiapid. Di ba? Isa sa kanilang worship is yung, sorry to say, orgy. No? Yung malawakang sexual, Ganon sila mag-worship. Ganon nila ni-worship yung kanilang mga Diyos-Diyosan. So, at dahil doon, yung mga bagay na yon ay hindi katanggap-tanggap para sa mga Hudyo. At kung babalikan natin in the Old Testament, ang mga bagay na nagpapahiwalay sa mga Hudyo at mga Hentil, ay alam nyo kung ano? Yung mga bagay na iyon. Yun yung distinction nila. Hudyo kayo. Hindi kayo katulad ng mga Hentil. Bakit? Binigyan ng division ng Panginoon ng Hudyo Hentil kasi nga itong mga Hentil sumasamba sa Diyos-Diyosan sa ganitong paraan. Kaya sinabihan in the Old Testament ang mga Hudyo, huwag nyong gawin yan. Kasi yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Intindihan nyo? So, dahil dito, higit na hindi katanggap-tanggap para sa mga Hudyo ang ganong gawain. Na upang maiwasan yung mga unnecessary offense, no? Yung mga hindi na, alam niyo yun, yung mga hindi na, wala ng kabuluhang pagtatalo para maiwasan yon. Kasi nga, iisa na sila kay Kristo, di ba? Wala na yun sana eh. Wala na dapat yon. At upang maiwasan yung mga unnecessary offense na yon, na pwedeng magdulot ng, na pwedeng maidulot sa ganoong gawain, ay minabuti nilang paalalahanan ng mga mananampalatayang hentil tungkol dito. Yon ang dahilan. Para i-avoid na yung unnecessary conflict sa mga Hudyo at mga hentil dahil sila iisa na kay Kristo. Pero, generally speaking, nararapat lang din talaga na iwasan iyon ng mga hentil. Di ba? Hindi lang dahil para sa mga Hudyo, kundi dahil higit sa lahat, sila ay na kay Kristo. At hindi yun nararapat na kanilang gawin. Kaya, idinagdag iyon ng Jerusalem Council upang maiwasan ang hindi na nararapat na pagtatalo. Sa makatuwid, ito rin ang dahilan ng pagtutuli kay Timoteo. Upang maiwasan ang mga hindi na nararapat na pagtatalo. Kaya kung papansinin natin in verse 3, sa huling banda ng verse 3, sinabi diyan, sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. Gaano kaimportante ang impormasyong ito? Napakahalaga nito. Why? Kasi ito ang impormasyon na magbibigay sa atin ng sagot sa tanong na ano ngayon kung may mga Hudyo? Ano ngayon kung may mga Hudyo sa lugar na mga iyon? Now, dahil sa impormasyon na ito, malalaman natin na dahil Griego ang ama ni Timoteo, bagaman Hudyo ang kanyang nanay, siya ay hindi tuli. So yung mga Hudyo sa mga lugar na yon, alam nila na hindi tuli si Timoteo. No, hindi naman pwede. Tuli ako Tuli ka ba? Hindi naman pwede yon. Naintindihan nyo? Pero dahil alam nila na ang tatay ni Timoteo ay Griego, alam nila ngayon, hindi tuli si Timoteo. You see? At dahil doon, hindi yun katanggap-tanggap sa kanila. Bakit? Tatay naman niya Griego. Tandaan niyo po, para sa mga Hudyo, si Timoteo ay isa pa ring Hudyo.
Bagaman mix siya, pero para sa mga Hudyo, Hudyo po si Timoteo. Bakit? Dahil sa kanyang nanay na isang Hudyo. Kahit mix yan, pero nanay mo Hudyo, Hudyo ka. At dahil Hudyo ka, nararapat na tuli ka. Tindihan nyo? Dapat tuli ka. At kung malaman nila na siya ay hindi tuli, ito ay magdudulot ng pagkatisod sa mga Hudyo. Ha? Hindi para sa kaligtasan, ngunit para sa pagiging Hudyo. Ito yung issue. Hindi kaligtasan, but ang issue bilang Hudyo. Hudyo ka eh. Oh yes, alam nila, iisa na ang Hudyo at mga Hentil. Pero nandun pa rin yung national identity nila, na sila yung mga Hudyo. At bilang mga Hudyo, dapat tuli ka. So isang paglalapastangan sa pagiging Hudyo, ang isang Hudyo na hindi tuli. Naintindihan nyo? Ganon ka big issue ang pagtutuli sa mga Hudyo. Now, ito ang dahilan bakit tinuli ni Pablo si Timoteo. At dagdag pa rito, upang walang maging balakid sa paghahayag nila ng Ebanghelyo para sa mga Hudyo. Para mawala na yung balakid kasi simple issue lang to eh. Diba? Parang ganun po yung modern na pagkasabi. Para madali tayong makapaghayag ng Ebanghelyo, tuliin kita. No? Tinuli niya si Timoteo. Ito ay para pa rin sa advancement ng Ebanghelyo at dahil sa paghibig nila sa mga Hudyo. You see? At alam niyo po ba, kasama si Timoteo, pinakita nilang pag-ibig. Paano? Pagsasakripisyo. Siguro tatanungin niyo, nasaan yung pagsasakripisyo doon? Now, isa po sa pinakamasakit na mararanasan ng isang lalaki, ang pagtutuli. Kapag lumaki na siya. Di ba? Ang sakit. No? At alam niyo po ba, sa time nila, ito ang dahilan bakit yung mga hentil na naniniwala sa Diyos ng Israel ay hindi nagpapatuli. Di ba? Meron tinatawag na proselyte. Pag proselyte ka, ibig sabihin nagpatuli ka, Hudyo ka na, kahit hentil ka. Pero may tinatawag din na God-fearers. Bakit God-fearers lang ang tawag sa kanila? Kasi naniniwala sila sa Diyos ng Israel, pero ayaw nila magpatuli. Ayaw nila magpa-convert fully. Bakit? Anong dahilan nila? Masakit. Parang simple lang sa atin pakinggan. Pero ito isang bagay na, di ba, napakasakit para sa, and imagine dati, hindi na tulad ngayon. Kahit nga advanced na yung technology, masakit pa rin, di ba? Pero sa kanila, manual. Ito yung dahilan bakit hindi sila nagpapatuli, bagaman naniniwala sila sa Diyos ng Israel. Ayaw nila magpatuli kasi masakit. Pero, sa pag-uudyok ng pag-ibig at para sa kapakanan ng maraming Hudyo na maaaring maligtas, tinuli ni Pablo si Timoteo. You see? Sacrificial. Siguro lalo na sa part ni Timoteo. Diba? So inyong tanong, ano ngayon niyon para sa atin? Yun yung challenge sa atin ngayon. Willing ka ba dumanas ng sakit at hirap? Willing ka ba magsakripisyo para sa ikaliligtas ng iba? Bakit ganun ang ginawa nila? No? Bakit ganun na lamang si Pablo at pati na rin si Timoteo? Ano yung nag-uudyok sa kanila? And there's one verse na sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi niya, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sabi ni Pablo. Sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Sabi niya, naniniwala kami na si Jesus ay namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay namatay, ibig sabihin, kaya't kami ay wala na. Hindi na amin itong buhay na ito. And in verse 15, sabi niya, siya'y namatay para sa lahat
upang ang mga nabubuhay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. You see, naging totoo ito sa kanila. Bakit nila ginawa yung ganong pagsasakripisyo? Dahil hinihimok sila ng pag-ibig ni Kristo. Ang ganitong hindi makasariling kilos na kanilang ipinamalas ay hinihimok ng pag-ibig ni Kristo para sa kanila. Grabe, no? Ganun na lamang sila kasi alam nila na mahal sila. Alam nila na iniibig sila ng Panginoong Hesus. At ano pa? Again, one of his letter sa mga taga-Korinto ulit, sabi ni Pablo, subalit sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, sabi niya. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawalan ng kabuluhan. In our modern times, hindi daw naging walang saysay yung biyaya ng Diyos. Bakit? Ako'y naglingkod ng higit kaysa sa kanilang lahat, sabi ni Pablo. Yung biyaya na ipinagkaloob sa akin ng Diyos, hindi yun naging walang saysay. Bakit? Naglingkod ako ng higit kaysa sa kanilang lahat. Sino yung binabanggit niya? Yung other apostles. No? Bagaman hindi ako. Hindi niya daw yun gawa. Kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. So dalawa na. Ano yung dahilan? Bakit nagawa yun nila Pablo? Dahil sa pag-ibig ni Kristo at dahil sa biyaya ng Diyos. One more. Ito'y sulat niya sa mga taga-Kolosas. Sabi niya, siya ang aming ipinapahayag na binabalaan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay may harap naming sakdal kay Kristo. Grabe, no? Grabe, tinuturuan ng lahat para maging sakdal. Again, para maligtas sila sa pamamagitan ni Kristo. Bakit yon ginagawa nila? Dahil dito'y nagpapagal din naman ako, sabi ni Pablo, at nagsisikap ayon sa kanyang paggawa na gumagawa sa akin na may kapangyarihan. So bakit siya nagsusumikap? Dahil gumagawa at kumikilos ang Diyos sa buhay niya ng may kapangyarihan. So tatlo. Ganon ang pinamalas sa pag-ibig nila Pablo. Bakit? Dahil sa pag-ibig ni Kristo. Dahil sa biyaya ng Diyos. At sa kapangyarihan na kumikilos sa buhay nila Pablo. Pero ito yung katotohanan, kapatid. Ang pagiging saksi na may pag-ibig na ginagawa ang lahat, nagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba, na sila'y maligtas kay Kristo ay dahil sa biyaya, dahil sa pag-ibig, at dahil sa kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa buhay ng isang mananampalataya. At ang katotohanan, ito ay totoo hindi lang kay Pablo. Ito ay totoo hindi lang kay Timoteo. Ito ay totoo hindi lang sa mga apostol. Ito ay totoo sa bawat isa na mananampalataya. Ibig sabihin, mga kapatid, wala tayong may dadahilan upang ito ay hindi natin magawa. Bakit? Bakit? Di ba? Ang lakas nating magsabi, sa biyaya ng Diyos ako'y naligtas. Ang lakas nating magsabi, sa pag-ibig ng Panginoong Jesucristo ako'y naligtas. At bilang Reformed, ang lakas nating magsabi na ang pagkilos ng Diyos, ang lahat ng ginagawa ko ay dahil sa pagkilos ng Diyos sa aking buhay. Di ba? Di ba? Tama ba? So wag din natin i-deny na sa parehong pag-ibig,
sa parehong biyaya at sa parehong kapangyarihan, magagawa din natin ang pagiging saksi na may pag-ibig. Wala tayong may dadahilan upang hindi ito magawa. Pero bakit hindi namin magawa? Yun yung tanong. Hindi natin masasabing ito ay imposible. Nagiging mahirap lang ito kung hindi natin ginagamit ang kaparaanan ng biyaya ng Diyos upang lumago tayo sa biyaya, sa pag-ibig at kapangyarihan ng ating Diyos. Alam mo bakit mahina ka? Alam mo bakit mahina tayo? Kasi hindi tayo lumalago sa pag-ibig. Hindi tayo lumalago sa biyaya. Hindi tayo lumalago sa kapangyarihan ng Diyos. Tatanungin ninyo, paano ba kami lalago dyan? Meron pong tinatawag na kaparaanan ng biyaya ng Diyos. Means of grace. At ano yung means of grace niya para lumago ka sa pag-ibig, sa biyaya at sa kapangyarihan ng Panginoon? Sa pamagitan ng kanyang salita at ng pananalangin. Kaya po mga kapatid, ang hindi pag-aaral ng salita na may pagpapakumbaba at pagtsatsaga at ang hindi pananalangin na may pagpapasakop ay paghadlang sa ating paglago sa biyaya, sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Last night ba yun? Nag-uusap kami. Ano yung pinag-usapan namin? Bakit sila Pablo, no? Hindi na alintana yung buhay. Yes, natanda ko na. Bakit si Pablo, sinabi kasi ni Pablo, okay lang na hindi na siya mag-asawa. Even sa letter niya sa Corinthians, di ba? Sinabi niya na, sabi niya, sa akin lang. No? Sabi niya, no? Nag-disclaimer siya, sa akin lang, hindi ito sa Diyos, sabi niya. Mas mabuti pang wag na kayong mag-asawa. And then there's a question, bakit gano'n ang pag-iisip nila, Pablo? Ba't hindi nila alintana yung ganong, hindi na kailangan yung ganong relasyon? Alam niyo bakit? Tanungin niyo ako. Tanungin niyo ako. Bakit? Kasi punong-puno sila ng pag-ibig ng Panginoon. Punong-puno sila ng biyaya ng Panginoon. At punong-puno sila ng pagkilos ayon sa kapangyarihan ng Panginoon. Nakita kasi nila yun eh. Nai-experience kasi nila yun eh. Alam niyo bakit ang dali natin bumaling sa pag-ibig ng tao? Sa acceptance ng mundo? Bakit ang hina-hina natin mag-aral, ang hina-hina natin manalangin? Kasi hindi natin nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos, yung pagtugon ng Diyos, yung paggabay ng Diyos. Kaya para sa mga mananampalataya, bakit pa ako mag-aaral? Hindi ko naman nakikita at na ano yung paggabay ng Diyos sa akin. Bakit ako mananalangin? Hindi ko naman nakikita yung pagtugon ng Panginoon sa akin. Now, I remember one of my preaching sa Acts. Bakit ganun sila manalangin? Biruin mo, maranasan mo, ikaw, bumubukas yung gate dahil nananalangin ka. Biruin mo, mararanasan mo yung pagiging bold witness mo kay Kristo dahil pagkatapos yung mag-pray, pinuno kayo ng Espiritu Santo ng Diyos at nakapagsalita kayo ng walang takot. Paano hindi ka mananalangin? Naranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya ganun sila manalangin kasi nararanasan nila. Sa ating panahon ngayon, bakit mahina tayo sa pananalangin? Kasalanan ba ng Diyos dahil hindi niya pinapakita yung kapangyarihan niya? Hindi! Bakit mahina tayo? Bakit hindi tayo nananalangin? Kasi hindi natin nararanasan. Bakit hindi natin nararanasan? Kasi hindi tayo nananalangin. Bakit naghahanap tayo ng ibang pag-ibig kaysa sa pag-ibig ni Kristo? Kasi punong-puno na tayo ng impormasyon sa social media. Hindi ang salita ng Panginoon ang pumupuno ng ating isipan. Kunti problema lang, manghihina ka. Bakit? Kasi hindi ka naman puno ng pangako ng Panginoon. Pero sila Pablo, halos mamatay na. Pero bumabangon pa rin at nagpapatuloy. Bakit? Punong-puno sila ng pangako ng Panginoon. Punong-puno sila ng pag-asa na nagmumula sa Diyos na one day, ano sabi nila Pablo?
Yung katawan namin nito, yung paghihirap namin sa kasalukuyang panahon, walang kwenta yan. Walang halaga yan kung ikukumpara mo sa ano? Sa darating na kaluwalhatian sa inaharap. You see? Bakit ganun sila tumingin sa mga problema? Punong-puno sila ng pag-asa na nagmumula sa Diyos. At sa kabaliktaran, bakit sobrang hina ng mga mananampalataya ngayon? Kasi mas nakatutok pa tayo sa cellphone natin kaysa sa salita ng Diyos. Kaya huwag kang magtataka. Huwag kang magtataka bakit hindi ka inuudyukan. Walang pag-udyok ng pag-ibig na maghayag na magandang balita sa mga hindi mananampalataya. Huwag kang magtataka bakit. Hindi mo inaaral at hindi ka napupuno ng kalooban sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya napakahirap sumunod eh. Kasi ito. Huwag na po tayo magpaligoy-ligoy pa mga kapatid. Wala nang ibang dahilan. Hindi natin ginagamit ang kaparaanan ng biyaya ng Diyos. The means of grace. Ito yung means of grace niya. Kaya mga kapatid, alalahanin natin na bilang mananampalataya, ikaw ay saksi ni Kristo sa mundong ito. More than being a Christian, you are a witness of Christ. Or shall I say, as a Christian, you are a witness of Christ. Bilang Kristiyano, ikaw ay saksi ni Kristo. Hindi mo dapat may alis yun sa iyong identity bilang mananampalataya. Ikaw ay saksi ni Kristo. At nararapat na gawin natin ito ng may pag-ibig. Ibig sabihin, handa tayong magsakripisyo para sa ikaliligtas ng iba. Kaya lumago po tayo sa biyaya. Lumago tayo sa pag-ibig at lumago tayo sa kapangyarihan ng Diyos. At paano tayo lalago sa tatlong aspeto na yon? Sa pamagitan ng kaparaanan ng biyaya ng Diyos. At ano yung kaparaanan ng biyaya ng Diyos? Pag-aaral ng kanyang salita, seryosong inaaral ito at may pagpapakumbaba. Dapat yung goal mo sa pag-aaral mo ng salita ay alam mong susundin mo ito. Hindi yung mag-aaral ka tapos yun lang ang nasa isip mo. Mag-aaral ka ng salita at alam mo na susundin mo ito. At panalangin na may lubos na pagpapasakop sa Diyos. Naway ang mga panalangin natin ay hindi na puro patungkol sa ating sarili. Lord, pagalingin mo ko, Lord. Bigyan mo ko ng promotion, Lord. Yung ganito-ganyan ko. Nawa yung mga panalangin natin ay magbago na sinasabi natin, Lord, ito yung kalooban mo. And again, hindi yan mangyayari kung hindi tayo mamamalagi sa salita ng Diyos. And one of a very good reminder, hindi siya legalistic na reminder, but it's a true reminder. Sabi ni, sino yun? Paul Washer ba yun? Kung ikaw ay nagsasabing mananampalataya, pero wala kang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, matakot ka na. Hindi yun yung exact words, pero yun yung thought. Pero again, our focus here is that, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, kayo'y mga Kristiyano. Tayo ay mga ligtas. At bilang mga ligtas, tayo ay saksi ni Kristo. At gawin natin iyon ng may pag-ibig. At magagawa lamang natin iyon kung tayo ay lalago sa biyaya, sa pag-ibig at sa kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng salita at pananalangin. In conclusion, sa biyaya ng Diyos, hindi lang tayo iniligtas sa pamagitan ni Kristo. Higit pa doon, tayo ay mga saksi ni Kristo. Tayo ay iniligtas dahil sa pag-ibig ng Diyos na siyang pinagmulan ng ating pag-ibig sa iba na ginagawa ang lahat para sa kanilang kaligtasan. At magagawa natin ito dahil sa pag-ibig at biyaya ng Diyos na gumagawa sa atin ng may kapangyarihan. Tayo po ay manalangin.
Aming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat sa paalala na ipinagkaloob mo sa amin ngayon. Naway ang paalalang ito ay hindi po maging isang bula na ngayon ay aming naisip, mamaya paglabas namin ay mawawala. Naway kami ay maging katulad ng isang tao na tumitingin sa iyong kautusan ng may lubos na pagtsatsaga at totoong intensyon at hindi kinakalimutan ang aming mga sarili na kung sino kami. Bagkus ipinapamuhay ang iyong salita. Panalangin ko po na sa biyaya mo na kami po ay lumago sa aming pag-aaral at pananalangin na kung saan lalago din kami sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig at sa iyong kapangyarihan na siyang mag-uudyok sa amin ng pag-ibig na nagmumula sa iyo na handang magsakripisyo para sa ikaliligtas ng ibang tao na hindi pa nananampalataya kay Kristo na siyang aming tagapagligtas. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y dadako sa ating pag-awit ng isang himno. Tayo po ay awit ng isang bagong awitin para sa atin, pero ito po ay luma na. Bibigyan ko lang po kayo ng